Hello po, welcome po sa aking channel at nandito muli sa panibagong feedback. Bali pa, part 2 na to ng feedback natin kay Husky ADV 150. So simulan natin sa sound check ng kanyang tambucho. So ayun, gusto ko yung tunog niya kahit stuck lang siya. So ito yung cap o yung cover ng radiator. Dito kasi kay Honda Click 125 ay nasa loob, medyo masukal mahirap, may challenge pagka magre-refill ka ng coolant na kasi nasa loob. Tapos etong dipstick ng oil, engine oil ay medyo nakabaon yung kay Honda Click 125. Medyo mahirap, gamit ka ng long nose para maabot mo. Pero dito kasi may parang siyang extender or naka-extend palabas yung dipstick ni Husky ADV. So mas convenient pag mag-check ka ng oil. At ngayon ay pag-usapan natin yung kanyang bigat. Kasi dito kay Husky, hirap ako idiinan yung sa likod para maitaas mo yung harapan. So ginagawa ko yan para maiurong ko yung bandang harapan ni Honda Click kapag nakatabingi yung park ko. Didiinan ko lang yung sa likod, tsaka ako iikot para mapantay. So dito talaga hindi ko magawa kay Husky. So isa sa malaking factor yan yung bigat niya. Mamaya pag-uusapan natin yan. At sa ilalim naman, syempre malinis yung mas safe, covered yung makina niya. At titignan natin at kumpara kay Honda Click na nakalitaw yung bituka niya. Yung yung makina. So yun lang, no, pagka mag-washing ka at saka yung mga talsek tatamaan talaga yung parte yung naka-expose to ako. Pagdating naman dito kay Husky, dito sa huling gulong, rear tire, medyo komplikado kasi dito kasi kay Honda Click drum brake lang, napakadali yung maintenance niya. Pati syempre yung presyo mas mura kumpara kay Husky na may disc brake at ABS. Kaya yun, manageable mo yan, tiyagaan ng paglinis. At yun nga lang, syempre mas mahal yan. So dito naman sa bandang harapan naman tayo, pag-uusapan natin yung kanyang yung pinakailalim muna. So may butas to, no? Yung sa may bandang baba, pero sa may bandang taas covered. Ayan, siguro safe naman yung butas na yan, wala naman sigurong delikadong mababasa. So napansin nyo rin yun, no? Yung sa may shocks meron siyang boot protection din sa likabok. Ayan, yung tire niya pala Kenda na made in China. So yan, maganda yun yung kapit niya nung umuulan. Nung kinuha ko siya maulan, di ba? Naikwento ko na sa part 1. So hindi ako natatakot daanan yung pintura. Ang sukat niya pala ay 120 by 70 by 13 or 13. So 120, 70, 13. At ito naman, ang gulong ni Honda Click ay Federal na made in Indonesia. Ayan, madulas yan, hard compound. So ang sukat niya ay 80 by 90 by 14. So mas malaking yung diameter ni Honda Click pero manipis. Ayan, no, exposed nga lang yung sa may bandang taas at tinatamaan yan syempre ng mga putek at saka pag nagwa-washing yung mga wirings at kung ano pa. At ang pinakadelikado yan, tinuturo ko na yan, na sabi nila ECU. So yun yata yun, yung parang aluminum na yun, may wire pa. So ang ECU, di ba, parang yung computer box ng kotse. So delikado yun. So ayan, protektado yung ilalim na yan. Dapat yung taas sana ang kinuveran. So lagi nababasa yan, no? Yung makita nyo yung busina na yun. Ayan, medyo exposed lang yung ni Honda Click 125. Dito nga kay ay covered. Yun. So ayun, pagdating pala rito sa keyless switch, pati rin sa panel, ay hindi masyadong na-explain sa akin yan kasi hindi sila ganun ka-expert yung pinagkuha na ko nito.
Sila lang yung yung alam lang nila ang kanilang mga in-explain. Anyway, to the rescue naman sila nung nawalan ako ng gas, kaya okay, shoutout lang kay kuya. At ito ay mag-vibration test tayo, vibration test. So, pasensya na, ang ginamit ko lang ay sibuyas dahil wala akong bolang makita. Anyway, ayan, sa may side mirror. So, hindi niyo mapapansin yung pag-nginig niya. Sa iba ay pansin yan pagka nag-vibrate, naka-idle. So, syempre ito naka-park, naka-idle yan. Hindi ko pa rin nararamdaman masyado. Meron, konti, minimal. Hindi ko lang maalala kapag tumatakbo ako kung mas malakas siya. Pero wala akong naalala, so malamang hindi. Pino pa rin yung vibration niya, kahit lalo na pag tumatakbo. So, syempre dito sa may bandang huli na dyan yung tambucho. At saka syempre yung CVT, yung makina. Ine-expect na natin na malakas dun. Dito na ay ang pag-uusapan natin na syempre yung kanyang pagiging makupad daw. Aminin ko naman makupad siya. Kukumpara ko syempre kay ADV kay Honda Click 125. Pero ganito ang aking observation o analysis o ano ba matatawag doon. So sa tingin ko, kukumpara lang natin siya pagkukumpara natin yung mga narinig ko dati, sabi nila si Honda ADV daw, Honda ADV 160 ay mabagal yan si Honda ADV 160. Mas mabilis pa si Click 125. Ganito kasi yan, ang liit ni Click 125 yung kahan niya tapos si Honda ADV na may kargang bigat, syempre mas mauunang marangkada si Click 125. Pero syempre 160 yun, yung torque nun mas malakas. Yung mga lamang si ADV. Nga lang kasi yun nga, mabigat siya. So yun narinig ko o nabasa ko na si Husky ay makupad. Mas mabilis pa si Tuscany ng SIM. Pareho silang SIM, pareho silang 150. Pero natry ko sila pareho. Ang sagot ko dyan ay totoo, mas magaan kasi si Tuscany. Pero doon sa video, nasabi ko talagang lakas nito yung Tuscany. Kaya maliit kasi siya. So imagine niyo mo na lang magkasinlaki kayo nung kasama mo, mag-akit na lang kayo ng bundok para tapos ikaw may dalang mabigat. Siyempre masirap ka. So mas mag-e-effort ka. Mas malamang mas malakas ka kasi mabigat yung dala mo So ganun lang yun. Makupad siya malapad kasi yung gulong niya. Tapos mabigat pa talaga. Sobrang bigat kaya niya So ayun. So kung mali ako, i-correct niyo na lang ako. Pasensya na kung na-offend ko kayo o nasaktan ko ang inyong ego na kung ano man. I-comment nyo na lang, correct nyo ako at tatanggapin ko ng maluwag lahat ng sasabihin nyo. So yun, pasensya na sa suspension, hindi natin masyado na-check dito kasi hindi naman gano'ng kalalalim yung lubak. Fuel consumption, di rin ako masyado kasing nakalayo. Siyempre motor pa rin to tsaka bago siya, sigurado ganun ang magiging niya. Kaya medyo meron tagtag siguro, hindi ko na talaga maalala. Ini-enjoy ko na lang. Pag-usapan na lang natin yung magandang handling niya. So kahit beginner kayo po ay kayang-kaya niyo to dalhin. Ngayon, tingnan nyo hindi, sinusubukan ko pala siya palagi na hindi ibabayin pa ako. Kahit na halos humihinto na ako sa traffic. Ibig sabihin, hindi siya kalikot yung manibela niya. At okay naman, hindi naman mabigat. Kaya nga sabi ko, kaya ito ng beginner.
So mabigat yung kaha, mabigat yung motor, pero oras na tumakbo na kayo ay magaang na siya. So parang kumbaga sa kotse power steering. So ganun na kagaang. At tapos ay pag-usapan natin yung ano niya, yung taas, riding height. Huwag na yung ground clearance kasi doon sa unang video pinakita ko na yun doon. So panoorin niyo yung unang video, yung unang part ng feedback. Yung Husky ADV 1P. So yun, ang height ko ay 5'8". Pag nakaukot, 5'7". So mahaba yung legs ko. Maikli yung katawan. So yung mga 5'10", sabihin na lang natin 5'9". Pag umupo ka dito, nakabuka ka eh. Ako ay hindi totally flat-footed dun sa pagka ibababa ko, bigla akong hinto. Pero syempre pag nakapark, kaya ko siyang nakalapat yung paa. Kasi mag-a-adjust ako lalapit ako sa harapan. Di flat-footed na dun sa Pero pagka umaandar na tapos bigla akong hihinto at halos nakasandal na yung nakasagad na ako sa likod, tumitingkayad pa rin ako. So kung maliit naman kayo, mga 5'5", pababa o lapit lang kayo sa may bandang harapan at maaabot nyo na yun. Di na kayo masyadong titingkayad sigurado. At saka yun nga, pagka umandar na siya, magaang na siya. So eto si Husky ADV ay beginner friendly. Yan. At ano ba? Ayan yung pula na yan yung kala ko TCS yan eh. Yung isa yung wala pala siyang yung wala sa ibang motor na idling stop system. So pagka matagal kang nasa stoplight na nakahinto, mamamatay yung makina. So mas matipid sana yun, no? Wala siyang ganun. Yung pula na yan ay switch para mamatay yung makina. Hindi ko alam kung ano tawag yun. At meron yung sa idling stop system, meron naman din cons at pros. Siyempre yung makakatipid ka, pero yung kabilang side naman ay malakas sa baterya. Siyempre start dun, mas madali siya magpag-start mo. At yung TCS nga pala nito ay hindi ko mahanap yung wala siyang switch na para i-off. Sana kung meron ay i-share niyo po. Salamat in advance. Yung panel, di ko rin alam yung controls kasi nga hindi alam yung yung pinagkuhanan ko. Hindi nila ma-explain, talagang nakatitig lang sila na ganun. Siguro yung isip na, paano nga ba to? Dahil ulan na, nagmadali na yun ako. Sige, amin na. Patutunan din natin yan sa future. So yun, salamat sa panonood. At congratulations sa mga ka-husky natin. At good luck sa mga bibili pa lang. At kung kayo naman ay sa ibang brand na titiwala, okay lang din yun. Basta respetuhan na lang tayo. Tulungan. Siyempre, share. At saka, ang pinaka-importante naman kung saan tayo masaya. Kung ano man brand yan, kung ano man CC, ay maging magpasalamat na lang tayo. At i-appreciate natin kung ano yung meron tayo, alagaan din natin siyempre. So, salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!